Hello, mabuhay! This is Gaisel Ortega and welcome back to my channel! Ayan na nga, syempre after ko magpalabas ng starting lineup sa Creamline Cold Smasher at saka sa Chocomucho Flying Titans. Ngayon, ang sumunod na aking gawa ng starting lineup and hopefully magawa ito or sila ang starting lineup talaga ng next LED. Nakakaloka. Di ba? Ang next LED po ay biglang naging parang champion, defending champion for today's video, di ba? Dahil nga sa pag-leave of absent ng Petrogas ay halos 80% ng Petrogas player ay napunta sa next LED. At syempre, parang defending champion at saka final contender talaga sila for today na All Filipino Conference. So, slightly nakakatakot. Sana hindi pa sila mag-gel. Kasi meron silang Italian coach, tapos halos buong Petrogas. Sino kayang idadagdag doon nila ng bonggang-bongga sa starting six nila? From Petrogas pa rin ba? Or may dadagdag sila? Pero para sa akin, ito yung starting six ko ha. Diba? Nakakaloga. First, middle blocker. Syempre, wala nang iba kay MJ Phillips. Marhana Phillips. One of the best middle blocker dito sa Pilipinas talaga si MJ. At alam mo naman, when it comes sa offense and defense, perfect. Siya ang second best MB ko, maliban kay Madi Madayag, diba? When it comes sa blockings and attacking. So, MJ Phillips, number 1 sa aking middle blocker. Number 2 na MB sa next LED, for me although meron na silang Musa, meron man silang mga dati sa next LED, sino pa ba? Dacoron ba? Nandun ba? Ay, hindi. Pero mas gugustuhin ko pa rin si Maranyo, di ba? Iba talaga ang presence pa rin ni Abby Maranyo ng bonggang-bongga. Sana siya ang second MB ng next LED. Hopefully. Di ba? Para mas kumabog at mas may angas ang next LED. Kasi yung player ng Petrogas, hindi naman sila kaangasan, pero magagaling sila. Pero pag nandun si Abby Maranyo, talagang mahahype ng bonggang-bongga. Talagang ganon, makipag-angasan ang peg ni Miss Abby Maranyo sa next LED for today's AFC Conference. Next, setter. Alam mo, magaling mag-set si Cheng, but nandun na ako sa punto na medyo mabagal ang kilos niya. So, I go for talaga, Jules Tolentino. Matangkad, makakapag-block. Medyo yung set nga lang niya parang dinawong din, bisaklat ng very, very light. Pero, siya, may moment talaga siya na ang galing-galing niya. Tapos, alam mo yun? Alam mo yung bagito pa lang, pero may potential. Mga ganon! I love Jules Tolentino, di ba? Mahasa lang to ng mahasa, magiging one of the best setter natin dito to sa Pilipinas, ng bonggang-bongga. Kaya, pipiliin ko pa rin as setter, Jules Tolentino. Libero ng bonggang-bongga. Wala nang iba, Bangs Pineda pa din. Hindi ko siya aalisin doon kasi nakita naman natin yung depensa ng ate Bang ninyo, di ba? Panalo naman talaga. So, hindi ko kailangang palitan. Bangs Pineda pa rin talaga. Sheila Marie Pineda pa rin. Pineda. Nagbabalik sa next LED ngayon, dapat lang. Di ba? Siya ang pinaka-deserving na libero natin dito sa next LED. And hopefully, siya nga. Di ba? Malay mo may favoritism yung Italian coach. Charot lang. Next! Nakakaloka, opposite spiker. Alam mo, gusto ko sanang maging opposite si Kiara Permentilla. Kanya lang, may height kasi itong si Di Guzman. Pero mas pipiliin ko talaga si Di Guzman for opposite. Kasi iba yung Di Guzman, yung yung porsyento niya sa palo. Tapos yung height niya na pwedeng mag-block sa mga open spiker ng ibang team ay talagang pangabog din. At saka bago. At saka, syempre, feeling ko siya lang ang original next LED na
matitira sa starting six. But, kung favorite talaga ng Italian coach si Chiara Fermentilla, wala naman akong problema kasi mas maganda ang depensa ni Chiara kaysa kay Di Guzman. Pero feeling ko talaga si Chiara talaga yung gagawin. O kung hindi, magiging opener din talaga din si Chiara. Kasi nga, dati siyang team captain, di ba? Tapos medyo close sila ng Italian coach. Tapos half Italian din si Chiara. Kaya good luck na lang talaga sa mga ibang opener ng Petrogas na lumipat sa next leg. Medyo malaki na yung nakuhang ni Chiara doon. Momentum. Charot lang. Pero wala naman akong problema sa kanya when it comes sa attack. Pag magaling ang setter ni Chiara, yung depensa ni Chiara is amazing din. So, Chiara Fermentilla. But my personal choice is sana si Di Guzman. Next! First, outside spiker. Siyempre, Brooke Van Sickle. Sino pa ba? Lalayo ka pa ba? Alam, pipiliin mo ang lahat sina EJ Lowry kay Brooke? Nah. Brooke Van Sickle, the 3-time PBL MVP. Di ba? So, talagang Brooke, ikaw na, wala nang iba. Ang ating na lang pagtatalunan kung sino ba ang magiging second outside spiker natin. It's either Myla Pablo, Nicole Chamson, Chiara Fermentilla, or sino pa ba? Maraming open spiker ngayon ng next leg sa dami nilang player. For my opinion, kung mga creamline yung kalaban, I think Pablo ang gamitin nila. Alam kasi ni Pablo kung paano makascore ng bonggang-bongga pag creamline yung kalaban. Pero kung hindi naman, I think si Chiara, mas may depensa si Chiara kaysa kay Myla Pablo when it comes kung sa likod na. But, syempre, doon tayo sa yung porsyento baga ng spy kung sino ang kakabog. I think Myla Pablo pa rin is one of the best open spiker natin dito sa Pilipinas. At mukhang siya din talaga. Bukod sa matangkad pa siya kay Chiara, I think siya. Pero kung favoritism din talaga ang pairalin ng coach ng next leg, I think Chiara makakapwesto siya doon sa knowing Pablo na hindi maganda ang depensa niya. Medyo tagilid siya sa floor defense, si Myla Pablo. So, more chances na gusto ko si Pablo, pero Chiara Fermentilla is all around. Ganon, ng bonggang-bongga. So, ayun talaga ang gusto kong starting six na talaga. It's Phillips, Maranyo, Van Sickle, Pablo, Jules Tolentino, Pineda, and Lian Di Guzman ng bonggang-bongga. Sila ang starting six. I think lalaban, kakabog ang next leg for today's video. Depending champion be. Pag depending champion, watch out ang ibang team. Kaya abangan niyo guys ang aking starting lineup sa ibang sa ibang mga team. Pero so far, ito muna sa next leg. Kayo, comment down below lang kayo kung ano at sino ang gusto niyo maging starting lineup ng next leg. Next leg. Camellia. Maraming salamat. This has been Gaysel Ortega. Paalam.